Welcome to Pinastorya. Stories every Filipino should hear. Minsan talaga may mga panahon na parang sobrang sigurado na tayo sa direksyon ng buhay natin. Lalo na pag alam mo na yung pangarap mo o yung gustong marating sa buhay. Parang sure ball ka na eh. Tapos may mangyayari. Magugulat ka na lang na, ay, hindi pala yun yung plano ni Lord para sa'yo. Nakaka-frustrate at nakakasama ng loob sa una. Lalo na pag talagang pinaghirapan at pinaglaanan mo na ng oras at pagod yung pangarap mo. Ang hirap maintindihan, no? At lalong ang hirap tanggapin. Hi! Ako nga po pala si Erwin, ang inyong host dito sa Pinastorya. At eto ang kwento ni Edu. Schoolmate ko siya nung high school na nangarap maging professional basketball player. Masasabi ko na siya talaga yung pinakamagaling sa amin nun at alam naming lahat na malayong mararating niya bilang player. Pero, bigla siyang nauwi sa pagiging teacher librarian at unexpected na naging OFW pa siya sa Dubai nang wala sa oras. Di talaga ako dapat na librarian. So, alam mo naman nung high school tayo. So, ako talaga maging basketball player. So, professional basketball player. So, yan, tryout ako sa UST, nakuha ko. Ayun, tapos nag-team B. Team C muna, tapos nag-team B. Tapos, na-reserve ako ng team A. Kaya, unfortunately, hindi ako nakapag-UAAP. Sinuwerte naman. So, nagamit ko naman yung pagiging librarian sa buhay ko. So, ayun. So for more than 12 years na akong librarian. Nung pandemic, sabi nila pwede na mag-travel. So nag-travel lang kami ng mama ko dito. Sa totoo lang, gusto lang namin magkaroon ng... Kasi yung sa atin ang ino-offer na na vaccine noon, parang Sinovac lang eh. Kaya ang gusto namin, dito kasi sa may Pfizer. Di ba sa atin, di ka pwede mamili eh. So, ang ginawa namin, nung so parang bakasyon na lang din. Tsaka, syempre, medyo delikado sa atin para malayo yung mother ko sa mga sakit. Punta na rin dito. Tsaka, yun nga, yun talaga goal namin. Sabi, tingnan na natin kung makakapagpa-vaccine tayo dyan. So, swerte naman, nakapagpa-vaccine kami ng mama ko dito. Kahit hindi pa kami resident noon or what. Biruin mo, tourist lang kami noon. Sobrang bait ng government dito na pinayagan kami. May return ticket na ako noon eh. Actually, ang return ticket ko July 4, 2021. Tapos, June 30, nag-announce na, bawal mo na, walang papasok na kahit sino, kahit saang bansa ka pa galing. So, parang, patay. A twist of fate. Naiwan si Edu sa Dubai nang walang paraan para makabalik sa Pilipinas dahil sa mga travel restrictions. Sa gitna ng hindi tiyak na panahon, gumawa siya ng isang desisyon na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. So, by that time, may work pa ako noon sa isang school dyan sa Mandaluyong. So, pwede kong banigitin, Lord School of Mandaluyong. So, yan. So, 10 years ako nagtrabaho doon. Sabi ng kapatid ko, so, dahil hindi ka pa naman makauwi, try mo mag-apply, di ba? So, wala akong documents, wala akong dalang kahit na ano. So, tinry ko lang. Kung sabi niya, kung makakuha ka bago magbukas ulit ng Pilipinas, edi para sa'yo talaga dito. So, akalain mo yun, after a month, nagkaroon ng trabaho. So, it's an easy decision. Although, hindi pala easy. Kasi medyo naisip ko rin na panibagong na to. Kumbaga, nung nag-sink in na sa akin na hindi na ako sa Pilipinas. So, ayun, naiyak din ako. And just like that, Edu found himself at the crossroads. Hindi niya plinano ang magtrabaho sa ibang bansa. Hindi nga siya nagdala ng mga kinakailangang documents. Ngunit iba ang plano ng buhay para sa kanya. Ito ang simula ng kanyang paglalakbay bilang isang overseas Filipino worker. Never ko naisip na mag-OFW ako kasi naisip ko na OFW na yung kapatid ko. So, tsaka ako kasi medyo may comfort zone na ako sa atin. Alam mo naman sa atin, kahit mahirap ang buhay, andun ang pamilya, andun ang kaibigan. So, kaliwat kanan ng basketball doon. So, yun yung mga maiiwan ko eh. So,
Parang kahit sabihin mo ng malaki yung kikitain mo sa ibang bansa, pero parang para sa akin mas matimbang nung mga panahon na yun, eh. So, ayun lang, umalain lang talaga sa kagustuhan ni Lord talaga na mapunta ako dito. Talagang hindi talaga ako hindi ko naisip na mag-a-abroad. Buti na rin din nangyari, alam mo yun, kailangan din, eh. Sobrang blessing talaga siya. Sobrang mind opening sa akin na maraming opportunities din sa ibang bansa din talaga. Tsaka yun nga, yung 'pag may gusto ka nabibili mo kapag travel ka. Tapos ayun din, nasusuportahan ko yung anak ko. So lalo na ngayon, college na siya. Dati ako sa Pilipinas parang sumasahod ka lang, okay ayos ka na, eh. Ngayon parang parang iba na yung mo, kailangan mong iisipin yung talaga, yung future talaga. Yung para pagdating natin ng mga alam mo yun, yung relax na lang. Thankful din ako sa mga taong tumulong sa akin doon. So may Pilipinong tumulong din sa akin, plus meron din naman ibang nationality na tumulong sa akin. So mga naging mentor ko, sobrang merong mga pinadalang tao sa akin si Lord na alam mo yun, na talagang tutulong sa akin para maging kahit papaano maging successful ka. Kaya sobrang thankful ako kay Lord na merong mga ganong tao. So nung una talagang talaga siyempre kabado ka, hindi mo alam gagawin mo. So pero after ilang araw or a week nakapag-settle down na rin naman ako, eh. Na rin ako nun, more 10 years na rin ako naging librarian sa atin nun. So kahit papaano seasoned na naman tayo sa ginagawa natin. Although laging may bago. Kailangan lang never stop learning kahit saan ka mapunta, kahit saang field. Typical day, pagpasok ko, 9 periods yun, eh. So kung minsan 5, may 6 ako. So meron akong bakanting 3 . So doon ko na kung pag wala akong klase, doon ko na ipapasok yung trabaho ng pagiging librarian, mag-process ng books, mag-aayos, magle-label, and all so and so forth. So ayun. Pero ako pagka typical yun nga, turo ng mga bata magbasa, tapos magpapahiram ng libro. Or minsan yun nga, dahil mayroon akong papababasang article sa kanila, mga ganun. Or minsan sa libro may papabasa ako, ganyan. Then tatanungin ko yung nila, ano masasabi nila doon. Doon na, magre-revolve na doon yung araw ko. Pero tapos yung pinaka gusto ko sa araw ko, yung sa interaction ko sa mga bata. Pag yung sa mga teachers din, pag yung lumalapit sila, kailangan, sir, I need something like this, books about this, mga ganyan. So, yun yung sa akin, fulfilling na pag nagagawa mo yung trabaho mo, yun doon. Tsaka, pag yung minsan magugulat ka na lang, iyayakap ka ng mga bata, sir, we love you, you're the best, mga ganyan. Ewan kung bola lang yun or what. Pero, siyempre na, as a teacher, nakakataba ng puso yun. Para kay Edu, these small moments of connection made all the difference. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang estudyanteng hindi nagpakita ng kahusayan sa akademya hanggang sa pagiging isang teacher-librarian na nagbibigay inspirasyon sa mga estudyante is a powerful reminder that life is full of unexpected turns. Kasi biruin mo kasi dati nung high school, alam mo naman, puro laro lang ako. Hindi nila maiisip na magiging teacher ako or what. Kasi di naman ako yung pinakamatalino or di ako matalino or what. Tapos nagre-remedial pa nga ako dati para lang makapasa, eh. So I was ngayon teacher. So hindi mo talaga rin masasabi. Pero thankful din ako. Samahan lang ng dasal and all. Actually, na sobrang nagustuhan ko siya. And alam mo yun, sobrang very fond ako sa mga bata, eh. Tsaka medyo mahaba yung pasensya ko kasi. So pag magiging teacher ka, lalo na kahit saan naman, sa Pilipinas man or kahit sa sulok ng mundo, kailangan. If you wanna be a teacher, kailangan marami kang patience. Actually, maraming lesson, eh. Pero kung magbabalak ka mag-abroad, siguro kailangan talaga importante yung mentally tough ka talaga. Kasi yan ang kumbaga, bakit mo ginagawa yun? Kumbaga, yun talaga darating yung time na pwedeng nahirapan ka sa trabaho, may nakaaway ka sa trabaho, susuko ka na ba, mga ganun. So, kailangan mental, kaya na-miss mo yung pamilya mo, mga ganun. Wala ka ng gantong birthday, wala ka ng ganyan.
So, kailangan mentally tough ka. Kasi dito pagka hindi ka mentally tough, alam mo yun, kahit anong ganda pa niyang trabaho mo or what, paano pa kung pangit, di ba? Talagang hindi ka makakapag-survive. Importante yung well-being. Kumbaga, dito kasi, kailangan makahanap ka rin ng yung pastime mo eh. Hindi ka lang din puro trabaho eh. Actually, kahit lang yung maglakad ka lang eh, okay na yun eh. Mga ganun. Basta more on well-being, manood ka ng sine, mga ganun. Makita mo yung mga kaibigan, basta may mga nakakausap ka lang yan, yung mga importante. Noon kasi ako eh, talagang lang ako eh, puro basketball lang ako noon eh. Parang lately ko lang na-realize yun eh, na kailangan kong kumuha ng trabaho, mga ganyan. Una-una, seryosohin yung pag-aaral. Yan. Totoo, hindi ko talaga sineryoso nung elementary hanggang high school. Actually, kahit hanggang nung college, hindi naman. Bigyan mo ng halaga yung pag-aaral. Magbabalansehin. Hindi pwedeng may sosobra. Ang paglalakbay ni Edu bilang isang OFW ay hindi naging madali. He emphasizes the importance of mental toughness, being mentally and emotionally prepared for the ups and downs of working abroad. Hindi ito laging madali, pero finding a balance between work, personal well-being, and staying connected with loved ones ang naging susi niya para ma-survive niya ang pagiging isang OFW. Sobrang thankful ako na yung kapatid ko, mga more than 14 or 15 years na dito. So, nung nagpunta ako rito, settled down na siya, kumpleto na lahat, may bahay na, kung titiran. Tsaka alam niyo yung kapatid na talagang handa kang tulungan kahit walang kapalit, mga ganun. Tsaka yun nga ang advantage nung may kasama kang pamilya dito eh. So at least di ka ma-homesick ka pa rin. Kasi nga nandun yung mga close friends mo, tsaka syempre mga magulang ko, mama ko nandun, pamangkin ko, yung iba kong kapatid. Pero hindi ganun ka talagang di tulad nung iba na talagang dumating sa point na umiiyak sila dahil nami-miss nila yung mga Kumbaga ako minsan may mga time na malulungkot ka, ay ako, wala ako sa ganito, wala ako sa birthday na ganito. Pero at least may kasama ka na. Kaya believe ako dun sa mga OFW na katulad niya, siya, mag-isa lang siya dito. Alam mo yung naranasan niya talaga yung magpa-partition, mga ganon. Hanggang sa tumaas na yung mga na-homesick. Sobrang believe ako sa yung mga OFW. Talagang mag-isa lang sila taas strive sila para makapag-survive sa ibang bansa. Pero yun nga, thankful ako sa kapatid ko na kahit paano hindi niya pinaramdam sa akin na malayo ako sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng unang episode na ito ng Pinastorya, muling nanumbalik sa ating alaala ang mga hindi inaasahang landas na maaaring tahakin ng buhay. Para kay Edu, ang landas mula sa paghahangad na maging basketball player hanggang sa maging teacher librarian at tuluyang maging isang OFW sa Dubai ay isang kwento ng pag-unlad, katatagan at sakripisyo. Pero this story is not just about challenges. It's about finding purpose in places we never thought to look. Ito ay tungkol sa lakas na nagmumula sa pamilya, mula sa komunidad, at mula sa tapang na harapin ang bagong simula. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-share ng iyong stories, at samahan kami sa susunod para sa iba pang nakaka-relate na kwento dito sa Pinastorya. Stories every Filipino should hear.